yung mga statement ko before, pinapatunayan ngayon dito. Pakinggan po natin. Kumisan, maiirita ka eh. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Di mag-iimbestiga kayo bago kayo magsalita. Tila naiirita na si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Ombudsman Boying Remulla. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Lacson kung logically at mathematically possible ang akusasyon ng 18 nagpakilalang ex-Marines na konektado raw kay Zaldico. Yan na naman siya. Did you see that? Hayang ka na naman. Yan ang problema kay Ping eh. Siya nung hindi pa nga nag-iimbestiga, meron ka na kagad mga conclusion. Yun. Yan din yung sinasabi ko sa mga videos ko. Ito problema natin. The likes of Boying, the likes of Lacson, dapat pati si Tito Soto, no? Pati itong mga congressman. Ngayon may bago na itong NBI director naman. Mag-imbestiga muna kayo bago kayo magsalita, bago kayo magbigay ng conclusion. Mga abogado kayo eh. Except si Lacson, hindi ko nga alam bakit naging Blue Ribbon chairman niya. Pero may mga staff naman siyang abogado. Dapat, patas muna kayo. Hindi kayo abogado ni Bongbong Marcos. Hindi kayo abogado ni Tambaluslus. Kayo ay parang nag-iimbestiga. So, gampanan ninyo trabaho ninyo. Apo, hindi ko po pinagmamalaki na itong statement ko. Tapos, kino-confirm din ni Panelo. Hindi po. Hindi ko sinasabing matalino ako gaya ni Panelo. Matalino po to si Panelo. Pero ang ibig ko lang sabihin, an ordinary person like me, naiisip yan. Hindi kailangan maging abogado. Kaya maraming kababayan natin, ganyan din ang tingin. Mag-imbestiga muna kayo bago kayo magsalita, bago kayo magbigay ng conclusion. Bigyan nyo muna ng pagkakataon dahil yan ang trabaho ninyo. Kaya kung mga ordinaryong tao katulad ko ay alam ito, bakit hindi ito alam nung may isang katutak na budget at abogado pa, the likes of Boying at itong sa Blue Ribbon na si Ping Lacson na napakadami namang staff, may mga abogado yan, kayang kumuha ng isang katutak na abogado, hindi to alam. Nakakapagtaka. Hindi pa pwede yun. Para kasi Boying Remulla din. Palagi na lang nauuna yung conclusion regarding on a matter that will be subject to the investigation. Kaya yung taong bayan, nawala na ng tiwala kay Bongbong Marcos. Hindi siya seryoso sa pag-iimbestiga. Kung seryoso siya sa pag-iimbestiga, tataas ang rating niya. Wala eh. Walang maayos na investigasyong ginagawa. Sa katunayan, pinagtatakpan at ayaw magpa-imbestiga. Alam mo, diyan pa lang, talaga namang malayo na hindi guilty si Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Makikita nyo yung direksyon ng investigasyon. Alam mo, dapat excited sila eh. Bigyan ko kayo halimbawa, 18 ex-Marines. Kung kami, kunwari ako isa sa 18 ex-Marines, kung ako ay hindi nagsasabi ng totoo, ayaw ko maimbestigahan sa Senado. Dahil magkakabuhol-buhol ang sasabihin ko dyan. Dahil pag ikaw ay nagsisinungaling, iiwasan mo lahat ng klase ng investigasyon. Ang importante, nakapag-press con ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, lalo't madami kayo, mas delikado po yung madami kasi pwedeng magkakaiba-iba ang inyong mga sasabihin. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, gusto mo ng investigasyon, tingnan nyo sa nangyayari ngayon. Sino may ayaw ng investigasyon? Si Bongbong Marcos sa si Tambaluslus. True doon sa kanyang mga pinahihintong mga investigador. Makita, kayo na lang tatanungin ko. Halimbawa, mali yung opinion ko. Kayo tanungin ko, sino ang umiiwas sa investigasyon? Chances are, sila yung sinungaling. Sila ang hindi nagsasabi ng totoo. Of their committees or with that particular office. Una nang naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan ang mga alegasyon ng mga umano'y bagman ni Ko. Sa on-point, Di ba doon pa lang, sinasabi na ni Amy Marcos, imbestigahan to. Alam mo, dapat reaction ni Ping Lacson, excited siya, tara, imbestigahan natin yan. Yari sa akin yan. Yari yan, mga sinungaling yan. May mga kasama tayo mag-iimbestiga yari yan. Magkakabuhol-buhol yan. Hindi, baligtad. Lumalabas. Di umano, ayaw umandar itong investigasyon sa Blue Ribbon. ng Bilyonaryo News Channel, duda si Panelo na may kahihinatnan ang Senate investigation. If you will follow the style of the Senate, huwag mo nang imbestigahan. Walang mangyayari dyan. Tinatago nila yung mga dapat na imbitahan. Di ba? They have not invited the former speaker. They have not invited Saldico.
Sinagot din ni Panelo ang akusasyong posibleng layo ng alleged Marines ang i-discredit ang International Criminal Court. Nangyari kasi ang press conference nila sa gitna ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Kahit naman lumabas yun after the hearing, ganun din naman ang consequence nun eh. Kasi kung totoo nga ang nangyari yun, talagang discredited sila. Mismo, kinu-question nila yung timing. Kahit kailan lumabas yung sinabi ng 18 Marines na nakipagkuntsaba itong mga ICC kay Trillanes, nakipagkita kay Boying at binigyan or ginastusan pang hotel dito, discredited na talaga ICC. Kasi bilang huwes, bilang judge, hindi kayo dapat nakikipagkita na nga doon sa kabilang partido. Hindi sila dapat ang nagbabayad ng hotel ninyo. Saka nakakita ng judge na nakikipagkita doon sa mga kalaban at hindi sa opisina, sa bahay, sa kabilang partido nakikipagkita. Sila ang nagbabayad ng hotel. So kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, kahit kailan lumabas yun, discredited ang ICC. Para kay Panelo, mahirap pa sinungalingan ang mga pahayag ng alleged bagmen. Kompleto yung larawan ng mga investigador ng ICC, kompleto yung luggage, pati pera, pati mga addresses, pati mga pangalan eh. Sabi ko, mahirap gumawa ng ganung istorya kung hindi totoo. Nakita nyo? Yung 18 Marines, ang daming pinakitang ebidensya. Itong si Madriaga, laway lang. Tapos lumalabas, parang ang pinapaniwalaan ng NBI director, lumalabas, ito pang si Madriaga, na laway lang. Laway lang ng puhunan. Even nga media, ganyan ang galawan ngayon. Ang dami ng ebidensya, detalyado. Tahimik ang ibang senador, tahimik ang ibang mga congressman, tapos si Ping Lacson, ang kino-question, itong Marines, si Boying, ganun din. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi rin issue na ang ilan sa mga alleged Marine ay dishonorably discharged. Hindi naman anya ito ang punto ng kontrobersya. Talagang naisingit pa yun. Naisingit pa hanggang dulo. Anong sabi nitong bilyonaryo? Hindi naman questionable na honorably discharge itong mga Marines. So hinabol pa yun para masundot na na-discharge at the get-go, at the beginning. Sa simula't simula pa lang, yan ang pinapalabas nilang propaganda dito sa mga Marines na discharge, dishonorably discharge. Para ano? Pasamain ang kanilang imahe. Na sila ay na-discharge kaya hindi yan nagsasabi ng totoo. Naisingit pa nung bilyonaryo sa dulo. Sana sinagot daw ito ni Panelo. Sana pinakita na nila yung sagot ni Panelo kung paano niya sinagot yun. Diba? Yun lang sa akin, parang hinabol sa dulo para maidiin. Hindi naman siguro nila kinakampihan si Romualdez, no? Wala namang connection si Romualdez sa bilyonaryo. So, hindi naman siguro nila, alam nyo na. Alam nyo na yung sinasabi natin. Hindi naman siguro sila bias media. Di ba? Nagtataka lang ako, di ba? Na hindi naman malayo sa katotohanan, naisama pa yun dun sa dulo.